Tanghali na ako nakakapunta ng palengke bago nga magsundo sa mga estudyante ko na daan na muna ako doon para mamili ng paninda. Yung ulam namin hindi na nga ako nakakapamalingki kaya si isdi na nga yung pinabili ko. Nagpabili lang ako ng isda at pinaksiw ko para may gulay naman. Nagsapaw ako ng ilang pirasong okra. Maglalaba nga rin pala ako ngayon pero hindi naman ganun karami yung labahan ko. Kaya hapon na nga ako nag-umpisa maglaba. Hindi ganun karami itong mga labahan ko ngayon dahil kakalaba ko nga lang din nung nakaraang araw. Para naman sa ulamin namin ng hapunan, medyo matagal na nga rin ako na hindi nakakapagluto ng patula. Kaya nagpabili ako kay isdi ng isang piraso pagkatapos nilagyan ko ng miswa. Itong isda naman nung nakarang araw ko pa yan na prito, hindi naubos ng mga chikiting ko kaya ngayon nilagyan ko nga ng itlog at kamatis. Hello langga, magandang araw. Bago nga ako magsundo sa mga chikiting ko, dumaan na muna ako sa palengke at namili ng mga kaunting paninda. Ngayon na may pasok na nga sa school yung mga chikiting ko, hindi na nga ako nahirapan pa mamili ng mga paninda dahil hindi ko naman na sila kailangan iwan sa bahay. Nandun sila sa school pagka nagpupunta nga ako sa palengke. Ang ginagawa ko, bago ako magsundo sa kanila, dumadaan na muna ako sa palengke para mamili nga ng mga paninda na display ko sa labas. Kakapamili ko lang din nung nakaraang araw kaya kaunti lang itong pinamili ko ngayon. Halos puro mga chips lang to at ilang pirasong candy. Nung almusal medyo na parami nga yung pagluluto namin ng ulam na babaunin ng mga chikiting ko kaya may natira pa. Itong binili namang ni Isdi yung ulam para sa tanghalian namin. Medyo late ko na nga naluto dahil inuna ko na nga muna yung pag-aayos ng mga paninda. Pabili lang ako nitong bangus at pinaksiw ko. Dapat sana yung isasapaw ko na gulay dyan, talong o di kaya ang palaya. Kaya nga lang si Chuchay paborito niya nga itong okra. Kaya itong okra na nga lang muna yung pinabili ko at pinangsapaw ko dito sa paksiw. Medyo pinadamihan ko na nga rin yung kay Isdi ng pagbili dahil nga si Chuchay pinapapak niya yan. Si Isdi nga pala yung gusto niya sa pagkakatimpla sa paksiw ay yung nilalagyan niya ng toyo at kaunting mantika. Kaya itong niluto kong paksiw ngayon, naglagay ako ng kaunting toyo. Yung mga chikiting ko kumakain sa kahit anumang ulam na lutuin ko. Itong paksiw kumakain nga sila nito. Kaya nga lang matinik nga itong bangus kaya hinihimayan. Fast forward, pagdating ng hapon, ito't nag-umpisa na nga ako maglaba. Hindi ganun karami itong labahan ko kaya hapon na nga ako naglaba. Yung mga labahan kong mga puti ngayon, isang salang lang. Ganon din yung mga labahan na damit ng mga chikiting ko ng mga decolor at yung mga damit namin ni Isdi. Kakalaba ko lang din kasi nung nakarang araw kaya hindi pa nga ako natatambakan ng labahan. Naglaba lang talaga ako ngayon dahil hirap nga rin ako magsampay at kaunti na nga lang yung hanger namin. Pagka natutuyo kasi yung mga sinampay ko, yung tagatanggal nga dun sa hanger ay yung mga chikiting ko kaya madalas inapuputol nga yung mga hanger. Nung nakaraang buwan kakabili ko nga lang din ng 3 dosinang hanger at ngayon kaunti na nga lang yung natira kaya ito kahit na hindi pa ganun karami yung labahan ko, naglaba na nga ako dahil mahirap nga magsampay. Para naman sa ulamin namin ng hapunan, magluluto lang ako nitong patula na may miswa. Halos kami lahat dito sa bahay, paborito nga itong miswa. Minsan nilalagyan ko lang ng sardinas, pero ngayon ito lalagyan ko nga ng patula. Sabi ko kay Isdi, pagkamura nga itong patula, bumili siya ng 2 o 3 piraso. Kaya nga lang, mahal nga raw ngayon yung patula. Itong isang piraso na medyo maliit, 35 pesos. Sobra-sobra na naman niya kami sa budget ngayong araw dahil medyo mahal nga rin yung bangus na nabili niya nung tanghali. Isang pirasong patula na nga lang yung binili niya. Nagpapabili nga rin pala ako sa kanya ng alugbati na ipangahalo ko dito. Kaya nga lang, wala daw siyang nakitang alugbati. Si Chuchay, paborito niya nga pala itong kamatis. Hilaw man o luto, pinapapak niya yan. Kaya ngayon ito at dinamihan ko nga yung paglalagay nitong kamatis. Itong miswa pala, medyo marami na nga yung isang balot niyan. Kaya 2 balot niya lang itong nilagay. Pagka sumasahod niya si Isdi, bukod niya sa harina at cornstarch, itong miswa o dong yung pinapabili ko sa kanya sa palengke dahil hindi nga ako pwedeng mawalan yan. At yan yung pinakamadalas ko niluluto pagka nauubusan niya kami ng budget. Minsan nagluluto ako nitong miswa at yung pinangsasahog ko lang ay yung itlog. Yun na may sabaw na yung mga chikiting ko dahil nga napakahilig nila sa sabaw. Marami nga rin pala yung nabili naming kamatis. Kaya yung isda na naprito ko nung nakarang araw pa at hindi nga namin maubos, ito nilagyan ko nga ng sabaw. Nagisa lang ako dyan ng medyo maraming kamatis. Pagkatapos nilagay ko na nga itong isdang naprito. Pagdating sa ulam namin, kung nung mga nakaraan 150 nga lang yung budget namin sa isang buong araw. Pero ngayon medyo nilakihan ko na nga dahil may pasok na yung mga chikiting. Ang ulam namin kanina sa isang buong maghapon, yung miswa pa lang na may patula, pati na nga rin yung bangus. Sobra-sobra na sa budget namin. Kaya itong niluto ko ngayon hanggang kinabukasan na nga ito. Yung iba dito ay ulamin namin kinabukasan at yung iba naman niya ibabaonin ni Isdi dahil nagbabaon siya ng kanin at ulam para hindi na nga siya bibili pa sa labas. Pagkatapos maluto nung isda ito, naghain na nga rin ako kaagad para makakain na kami at para makatulog na nga rin ng maaga yung mga chikiting. Akala ko nga pala sobrang dami na nung naluto kong miswa na may patula, kaya nga lang 3 mangkok lang yung inabot at kulang pa nga yan sa mga chikiting ko. Paborito nila yung ganyang luto ko sa miswa at pagka nagluluto nga ako ng ganyan, halos hindi na nga sila kumakain pa ng kanin at pinapapak na nga lang yung ulam. At ayan na yung aming hapunan ngayon. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!